Habang maraming altcoins ang tila nalulunod sa bear market o yung panahon kung kailan pababa ang galaw ng presyo ng mga crypto assets, may isang coin na tila hindi natitinag at yan po ay walang iba kundi si XRP. Ayon po sa mga eksperto, sa kabila po ng bearish market, ang presyo po ni XRP ay nananatiling matatag at minsan pa nga ay umaakyat. Pero ang mas nakakagulat, isa sa mga dahilan ng tagumpay na ito ay ang mataas na demand mula sa bansang South Korea. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga tanong gaya po ng bakit tumaas ang presyo ni XRP kahit pabagsak ang market. Ano po ang papel ng South Korea sa paglakas ni XRP? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, at simulan na rin natin sa katanungan kung bakit tumataas ang presyo ni XRP kahit pabagsak ang crypto market. Ayan, ayon sa mga analyst, sa kabila ng masalimuot na kalagayan ng global crypto market, patuloy po ang pagtaas ni XRP. Habang ang ibang altcoins ay bumababa ang kanilang halaga, si XRP naman ay tila may sariling mundo kung saan ay nagpapakita pa ng positibong galaw sa kanyang chart. Ngayon ay paano nga ba nangyayari ito? Isa sa mga dahilan ay ang massive demand o napakalaking pangangailangan mula sa South Korean market. Habang maraming bansa ang nag-aalangan pa sa paggamit kay XRP, ang South Korea naman ay buhos todo ang kanilang suporta. Marami pong mamamayan nila ang gumagamit ng XRP hindi lang bilang investment, kundi bilang utility coin o yung ginagamit sa aktwal na transaction, lalo na po sa cross-border payments o mga transaksyong lagpas sa kanilang bansa. Ngayon ay ano po ang papel ng South Korea sa paglakas ni XRP? Ayan, sinabi po ni X-Force Global, isa po siyang kilalang crypto analyst. Yan, ang South Korea ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nananatiling malakas ang presyo ni XRP. Sa totoo lang, ayon sa datos, mas pinipili ng mga South Korean traders sa XRP kaysa kay Bitcoin. Ibig sabihin ay kahit bear market, marami pa rin sa kanila ang bumibili at gumagamit nito araw-araw. Ngayon ay bakit nga ba ganito? Ayan, isa po sa mga dahilan ay ang regulatory environment sa South Korea. Medyo hiwalay po sila sa global market pagdating sa batas sa crypto. Kaya mas mabilis po ang adoption ng XRP doon. Kaya tinatayang halos 20% ng buong market cap ni XRP ay galing sa South Korea. Ang isa pang bagay ay ang kakulangan po ng maayos na cross-border payment. Yan, cross-border payment systems sa bansa. Dahil dito ay nagiging mahalaga po ang itong si XRP bilang alternatibong paraan ng pagbabayad sa mga international transactions. Hindi lang yan, ang Upbit, ang pinakamalaking crypto exchange sa South Korea, ay meron po silang hawak na halos 6 billion na XRP. Ayan. Ibig sabihin ay halos 5% ng total supply ng XRP ay nasa exchange lang. Kaya ang laki ng epekto nito sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano po ang nangyari sa presyo ni XRP kamakailan lamang? Ayan, itong nakarang araw, ang presyo po ni XRP ay gumalaw sa loob ng maliit na trading range. Pero biglang nagkaroon po ng breakout bandang mga alas 7 ng umaga. Tumalon po ito pataas at nag-breakout sa resistance level na $2.08. Pero agad din po siyang nagkaroon ng rejection sa $2.10. Dahil dito ay nagkaroon po ng trend reversal. Ibig sabihin ay bumaba po uli ang presyo. Umabot pa ito sa ilalim ng $2.03 na support. Pero dahil oversold na ito, ayon po sa RSI or Relative Strength Index, nagkaroon po ng panibagong akyat at naabot po muli ni XRP ang presyong $2.08 bago po siya bumalik bago po siya nagkaroon ng kaunting correction. Ayan. Kahapon ay sumipa ulit ang kanyang presyo at umabot po sa $2.16 bago po siya ulit nagkaroon ng rejection. At dito na po na-form ang bullish triangle pattern pero malakas ang resistance sa $2.15. So sa ngayon ay mukhang stable ito malapit sa presyong $2.11. Ngayon ay ano naman po ang mga prediction ng mga eksperto dito kay XRP.
Ayan, ayon po sa mga analysis, kahit na mataas po ang volatility o mabilis ang pagbabago ng presyo sa market ngayon, sa XRP ay nananatiling nasa itaas ng presyong $2. Habang ang ibang mainstream coins ay bumabagsak, sa XRP ay nananatiling buo at saka matatag. Kung magtutuloy-tuloy ang kanyang trend, posible raw na maabot nito ang presyong $2.20 sa mga susunod na araw kung mag-breakout ito paakyat. Ngayon, ipag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin ay napakahalagang bantayan po natin ang ganitong mga galaw. At bakit? Kasi ang galaw ni XRP sa South Korea ay maaring magdala ng indirect na epekto sa global market. Kasama na po yan dito sa Pilipinas. Kapag patuloy po na lumalakas ang demand doon, maaring umangat pa ang presyo globally. At ito ay magiging oportunidad sa atin para kumita sa tamang entry point. Pero tandaan po natin, ang crypto market ay volatile. Hindi dahil lumalakas si XRP sa South Korea ay siguradong tataas ito ng tuloy-tuloy sa buong mundo. Kaya dapat ay maging maingat tayo sa ating pag-i-invest at ugaliin po nating mag-research muna bago pumasok sa anumang position. Yan, or anumang investment. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay ang pag-usbong ni XRP sa kabila ng bearish market ay isang patunay na malakas ang suporta ng community, lalo na sa mga bansang tulad ng South Korea. Ipinapakita rin ito na hindi lang hype ang nagpapatakbo sa presyo ng mga coins, kundi ang aktual na utility at saka adoption. Si XRP ay may malinaw na layunin, ang gawing mas mabilis at mura ang cross-border payments. Kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng adoption sa iba't ibang bansa, malaki po ang posibilidad na lalo pang tumaas ang presyo nito sa long term. Kaya kung ikaw ay investor o trader na naghahanap ng coin na may real-world use case, maaaring tingnan po natin si XRP bilang isa sa mga options. Yan, bilang isa sa mga options natin. Pero gaya po ng aking laging binibigay na paalala, do your own research. Don't invest more than what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.